Hinamak na manugang. Kabanata 346 Tara na, napangiti ng mahina si Alex Dixon, at saka, hindi ko naman siya masyadong matutulungan, wag na nating pag-usapan. Ayaw niyang tulungan si Meng Ziguo, ngunit ang iilan sa kanila ay nagkamali, ang akala nila ay malapit lang siya sa pamilya Dixon at hindi maituturing na malapit na kamag-anak. Ang villa ay kumuha ng isang malaking halaga ng espasyo, at ang dekorasyon ay kahanga-hanga. Ang third master ng pamilya Jiang ay maaaring ituring na isang taong may kaalaman, at hindi niya maiwasang mabigla sa mga mararangyang dekorasyon. Ang Dixon family ay talagang mayaman, tungkol naman kay Alex Dixon, hindi niya alam kung anong klaseng malayong kamag-anak siya, napaka-generous ng third young master ng Dixon family kaya ipinahiram niya ang villa sa kanya. Habang nasa daan, maraming bodyguard na nakaitim ang yumuko para salubungin siya. Lahat sila ay mga bantay ng pamilya Dixon. Nagmistulang mga bumpka ng bansa sina Meng Nooran at Li Weisbing na pumapasok sa kabisera, lalo silang nabigla. Deluxe, nakakaloka, noong una ay inakala niya na ang Meng residence ay parang maluho, ngunit kumpara sa villa na ito ay walang katulad. Hinayaan ni Alex Dixon ang iilan sa kanila na maghintay sandali sa sala. Pagkatapos ay pumasok at kumuha ng ilang set na mga damit mula sa nakaraan upang mapalitan. Ilang taon na siyang hindi bumalik, lahat ito ay ipinadala ni Little Tita para bantayan ang bahay. Ngayong araw na siya pumunta dito, siguradong mabilis na makakarating sa pandinig ng munting tiya ang balita. Pagkatapos kunin ni Alex Dixon ang kanyang damit, lumabas na siya ng villa. Ang mayordomo, kasama ang mahigit 30 miyembro ng koponan ng Sandatahang Lakas, ay nakatayo ng maayos sa pintuan at sabay-sabay na yumuko. Mag-iingat ka, Mr. Dixon, sa ilang minuto, ang kotse ay nagmaneho papunta sa villa na regalo sa kanila ng Jiang family. Hindi ito kalayuan sa tirahan ng Dixon, at napakarangal ng dekorasyon. Gayunpaman, nakita na nina Li Weisbing at Meng Nooran ang tirahan ng Dixon na mas maluho. Ngayong nakita na nila ang marangyang villa ng Jiang family, wala silang naramdaman pa nila na medyo malabo na ito. Ang ikatlong guro ng pamilyang Jiang ay magalang na inanyayahan si Alex Dixon, ang kanyang ugali ay ganap na naiiba mula sa dati, at siya ay mukhang mas masunurin at nakalulugod sa mata. Tumingin si Alex Dixon sa paligid at naramdaman niyang medyo tahimik ang mansyon na ito. Ang housekeeper at mga katulong sa loob ay pawang mula sa Jiang family, at sila rin ay mga mapagkakatiwalaang tao. Mr. Dixon, ano sa palagay mo? Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mo, ngumiti si Third Master Jiang ng paumanhin. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, tulungan mo akong pasalamatan si Boss Jiang. Tatalakayin ko ang pakikipagtulungan sa kanya sa welcome banquet. Nakahinga ng maluwag si Third Master Jiang, tila naayos na ang usapin. Hindi pa naninirahan sina Li Weisbing at Meng Nooran sa ganitong karangyang bahay, kaya hindi na sila makapaghintay na tumingin sa paligid. Tinawag ni Alex Dixon ang Little Tiyahin at hiniling sa kanya na magpadala ng isang batch ng mga miyembro ng koponan ng Sandatahang Lakas upang magsilbi bilang tagapag-alaga ng patio, kaya niyang protektahan ang dalawang babae kapag wala siya. Sinabi ni Dixon Shenlan, hindi problema ang paglipat ng mga tao, ngunit kapag bumalik ka sa Yan Capital, wala ka bang balak bumalik sa Dixon family para tingnan? Ito, mamaya na natin pag-usapan, bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Noon, nang tumakas siya sa bahay, nagalit siya kay Dixon Old Master sa kalahating kamatayan, hindi ngayon ang oras para bumalik. Kalimutan mo na ito, alam din ni Dixon Shenlan ang kanyang init ng ulo at sinabing, nasa Yang City ako ngayon para pag-usapan ang negosyo at pansamantalang hindi makakabalik sa kabisera. Kung may kailangan ka sa Yan Capital, tawagan mo lang ako. Salamat po, Little Tita. Pagkasabi noon ay ibinaba ni Alex Dixon ang telepono. Si Li Weisbing ay inalalayan ni Meng Nooran at minsan na ring naglibot sa villa. Gayunpaman, ang villa ay sum-akop ng masyadong maraming espasyo at hindi pa siya tapos sa pamimili. Patuloy ang pag-click niya sa kanyang dila, hindi ko talaga akalain na may ganyang kaibigan si Alex. Inalalayan siya ni Meng Nooran at sinabi ang katotohanan ng nakangiti, Tita, noong araw na dumating si Kuya Alex sa Yan Capital, nagpadala ng mga tao ang Jiang family at Su family para salubungin siya. Dumating din ang Deputy Chief Lu ng National Clinic.
Si Alex kaya ang sikat na nagdulot ng sensasyon sa Yan Capital, lalong nagulat si Lee Weisbing. Narinig din niya na may isang sikat na tao na may misteryosong background na pumupunta sa Yan Capital, na naging dahilan para mag-away ang ilang malalaking pamilya para tanggapin siya. Hindi niya inaasahan na si Alex yun. Tuma NGO si Meng Nooran, naisip niya sa kanyang puso na kung susundin ng kanyang ama ang uso, kung alam niya ang pagkatao ni Alex Dixon, tiyak na pagsisisihan niya ito. Sabi niya, "Tita, ayaw ni Kuya Alex na malaman ng iba ang tungkol sa kanyang usapan, kaya hindi namin dapat binanggit sa iba ang bagay na ito, hindi namin gustong gumawa ng gulo para sa kanya." Alam ko, mabilis na sabi ni Lee Weisbing, may mga nakayukong tigre at nakatagong dragon sa Yan Capital. Paano niya ito maisa sa publiko? Isa pa, alam niya kung anong klaseng tao ang biyena ni Alex Dixon, hindi niya ito babanggitin sa pamilya Leeways. Matapos ayusin ng dalawang babae, sa wakas ay nagkaroon ng panahon si Alex Dixon para harapin ang ibang bagay. Ang unang tawag niya sa telepono ay para sabihin sa kanila na bawiin ang puhunan na 5 milyong yuan mula sa pamilya Meng, naputol din ang orihinal na plano ng kooperasyon. Dahil hindi niya sila kamag-anak, walang masyadong masabi. Sumunod ay ang paghahanda para dumalo sa welcome banquet ng Jiang family kinabukasan. Sa oras na yon, tatalakayin niya ang pakikipagtulungan sa gamot kasama si Jiang Handong. Kinaumagahan, sinalubong ni Meng Ziguo ang isang kidlat mula sa Asol. Na-withdraw na ang puhunan ng pamilya Meng, ang kanyang pagkabigla ay hindi maliit na bagay, at siya ay balisa bilang isang langgam sa mainit na kawali. Sa umpisa, handa siyang lumabas ng todo, ngunit bigla na lang, kailangan niyang gumawa ng isang bagay, ito ay papatayin lamang siya. Si Meng Ziguo ay labis na nababalisa, hindi ugnayan sa mga namumadaling magmuhunan, at gumawa siya ng 12 ng mga tawag upang makiusap, noon lamang naiinip na sinabi ng kabilang partido na ang pag-withdraw ng puhunan ay ang layunin ng amo. Tiyak na may hindi pagkakaunawaan, mapait na pakiusap ni Meng Ziguo, "Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang amo? Gusto kong ipaliwanag sa kanya ng personal." "Sa tingin mo karapat-dapat ka?" Malamig na umungol ang kabilang partido, "Sa status mo, wala kay boss na kausapin ka ng personal." "Oh, mababa ang status ko. I don't dare to hope to talk to you in person. Kaya lang biglaan ang mga nangyari kaya gusto ko na mismo magpaliwanag sa amo." Hininaan ni Meng Ziguo ang boses sa may sukdulan, mapagpakumbaba hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, gaano man siya nagmakaawa, ang kabilang partido ay hindi naglik ng isang salita at ipinadala ang telepono. Si Meng Ziguo ay may pagkadismaya sa kanyang mukha habang siya ay walang lakas na umupo sa upuan. Nang walang anumang puhunan at nakakasakit sa Lee family, anong klaseng malas ang mayroon ng pamilya Meng? Sinabi ni Meng Yu, "Tatay, hindi mo ba alam ang pinanggalingan ng pamumuhunang ito ay mula sa Haicheng Group Company? Narinig ko na sa pagsalubong sa piging ng Jiang family ngayong gabi, kakatawanin niyang Master Lee ang kanyang lolo para dumalo, at may ipapadala rin ng Haicheng Group Company, bakit hindi natin subukan?" Talaga, lumiwanag ang mga mata ni Meng Ziguo, at isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa kanyang mga mata. Ang pamilya Meng ay walang karapatang lumahok sa pagtitipon ng pamilya Jiang, ngunit ang lolo niyang Master Lee ay malapit sa isang kamag-anak ng pamilya Jiang, kaya naman, aanyayahan ng Jiang family ang Lee family dahil sa pagsasaalang-alang sa kanilang reputasyon. Kailangan niyang pumunta at makaawa kay Young Master Lee, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Hanggat maaari niyang makilala ang mga tao ng Haicheng Group Company, kahit na kailangan niyang lumuhad at makaawa sa kanila, kailangan niyang alisin ang hindi pagkakaunawaan at kunin ang puhunan. Sayang 7, dumating sina Meng Ziguo at Young Master Lee sa Clear Sea Restaurant. Ang isang malaking grupo ng mga sikat na tao mula sa Yan Capital ay nagtipon na sa labas ng restaurant, lahat sila ay top figures, dahilan para manginig si Meng Ziguo sa takot. Kung ikukumpara sa mga big shot na ito, isa lang siyang maliit na hipon. Kung hindi dahil sa katotohanan ang kanyang lolo ay may personal na relasyon sa isang kamag-anak ng Jiang family, hindi siya magiging lumahok sa kompetisyon. Ang banquet hall ay pinalamutian ng maringal, nagtipon ang mga tao sa pasukan at naghintay. Nakasuot ng pormal na kasuutan si Jiang Handong at tumayo sa harap ng karamihan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang magandang babae na nakasuot ng wine red evening dress,
Maputi ang kanyang balat, at mapula ang kanyang labi, naka-light makeup siya, at maliwanag at maganda ang mukha niya. Ang kanyang ugali ay matikas at hindi pangkaraniwan, kahit nasa Yan Capital, siya ay maituturing na isang natatanging kagandahan, nakatayo siya sa karamihan, ngunit naakit niya ang atensyon ng maraming tao ng di kasekso. Kabanata 347 masasabi ni Meng Ziguo sa isang sulyap na isang batang babae na may ganoong pagkakakilanlan ay dapat ang bunsong anak na babae ng Jiang family, si Jiang Shuila. Nabalitaan niyang hindi pa nagkaroon ng boyfriend si Jiang Shuila. Maraming maimpluwensyang tao mula sa Jing City ang dumating para mag-propose ng kasal, ngunit lahat sila ay tinanggihan niya. Kung ang kanyang anak na lalaki ay makakapag-asawa ng isang asawa tulad ng anak na babae ng Jiang family, ang Meng family ay maaaring lumipad sa tuktok at maging isang phoenix. Siyempre, iniisip lang ito ni Meng Ziguo sa kanyang puso, paano magkakaroon ng koneksyon ng pamilya Meng sa isang babaeng katayuan ni Jiang Shuila. 12 ng mga security guard ang halos sumisiksik sa karamihan, nagtutulak at sumisigaw. Gumawa ng daan sa magkabilang panig, malapit nang dumating ang mga kilalang bisita ng Jiang family, huwag kang humarang. Nakatayo sa gilid si Meng Ziguo, ngunit itinulak pa rin siya, hindi niya maiwasang iunat ang leeg at tumingin sa harapan. Isipin na ang mga kilalang kapatid ng Jiang family ang manggana sa isang malaking grupo ng mga sikat na tao upang salubungin sila sa pasukan, walang nakakaalam kung sinong tao ang may ganoong karangalan. Puno ng inggit ang mukha ni Meng Ziguo, ang Jiang family ay hindi man lang bigyan ng pangalawang sulyap ang pamilya Meng, mabuti sana kung ang panauhin na ito ay mula sa pamilya Meng. Nandito na ang bisita, nagkagulo ang mga tao. 12 ng mga pinahabang sasakyang pambisita ang dahan-daang nagmaneho patungo sa pasukan. Ang nasa harap ay isang pinahabang Rolls-Royce. Mabilis na tinakpan ng kanilang bodyguard ang red carpet at naghintay sa magkabilang gilid. Tumakbo ang manager na may magalang na ekspresyon at bubuksan na sana ang pinto ng kotse. Lumabi ka, nandito ako para i-welcome ang mga bisita. Hindi na makapaghintay si Jiang Shuila at inabot ang kamay para pigilan ang manager, lumapit siya na may ngiti sa labi at yumuko para buksan ang pinto ng kotse. Ang anak na babae ng Jiang family ay talagang nagbukas ng pinto para sa ibang tao. Nagkagulo ang mga tao, anong uri ng natatanging panauhin ito na ang Jiang family ay tratuhin siya sa ganoong paraan. Iniunat din ni Meng Ziguo ang kanyang leeg, nakaramdam ng labis na pagkagulat sa kanyang puso. Sa nang magbantay na mga mata ng lahat, lumabas sa kotse ang isang binata na nakasuot ng ordinaryong damit. Kuya Alex, nakita na ulit kita, masayang sumigaw si Jiang Shuila at agad na gustong sumugod. Gusto siyang pigilan ni Jiang Handong, na nakatayo sa tabi niya, ngunit hindi niya magawa. Nakatingin lang siya ng walang magawa habang ang kanyang kapatid na babae ay sumugod sa harap ni Alex Dixon sa kanyang harapan mula sa lahat ng direksyon. Naninigas ang mukha niya. Isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot sa pinto. Hindi ba ito isang hindi pagkakaunawaan? Bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at ngumiti sa kanya. Ilang araw na lang nung huli tayong nagkita. Pero bakit pakiramdam ko ilang taon na ang nakalipas simula nung huli kitang nakita? Ngumisi si Jiang Shuila, puno ng saya ang kanyang mga mata at puno ng ngiti ang kanyang mukha. Muling naging berde ang mukha ni Jiang Handong, mabilis siyang naglakad pasulong at nagkusa na iabot ang kanyang kamay kay Alex Dixon, sabay tahimik niyang hinayla sa gilid ang kapatid. Gayunpaman, pumunta si Jiang Shuila sa kabilang panig at talagang hinawakan ang braso ni Alex Dixon, ngumiti siya at sinabing, halika, pasok tayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiang Handong, naninigas ang kanyang mukha, ngunit hindi siya umimik, magalang lang niyang sinabi, Mr. Dixon, pasok. Nagbubulungan ang mga tao, maraming gulat na tingin ang damapo sa katawan ni Alex Dixon. Laking gulat ng maraming tao na halos malaglag ang kanilang mga eyeball sa kanilang mga socket. Ang bisitang ito ay hindi magiging manugang ng Jiang family, di ba? I think so. Maraming tao sa Yan Capital ang gustong pakasalan ng anak ng Jiang family. Malapit nang masira ang threshold ng mga gustong mag-propose ng kasal, hindi ko akalain na pipili pala ang Jiang family ng Sun-in, batas noon pa lang. Ang lalaking ito ay may pambihirang pagkakakilanlan, kung hindi, bakit siya sasalubungin ng dalawang magkapatid ng Jiang family sa pintuan?
Sa gitna ng diskusyon, ngumiti si Jiang Shuela habang nakahawak sa braso ni Alex Dixon at pumasok na may hawak na mahabang damit. Tumayo si Jiang Handong sa tabi ni Alex Dixon, at sinamahan siya ng mga kapatid sa paglalakad. Paano ito posible? Ang isip ni Young Master Lee ay nablangko saglit, at hindi na siya makabalik sa kanyang katinoan. Ang hillbilly ay biglang naging isang kilalang bisita ng Jiang family. Si Meng Ziguo, na nakatayo sa tabi niya, ay walang imik, tinitigan niya si Alex Dixon, at ang kanyang isip ay napuno ng pagkabigla. Biglang hindi niya napigil ang sumigaw, hindi siya dapat ganoon kabumpkan. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa karamihan, dahilan para mapahinto si Alex Dixon sa kanyang kinatatayuan at lumingon na may malungkot na mukha. Nakita niya si Meng Ziguo na may isang sulyap at nakitang kumunat ang noo. Hindi niya akalain na darating din ang taong ito. Kuya Alex, siya ay nagsasalita tungkol sa isang bumpkin, siya ba ay nagsasalita tungkol sa iyo? Ang magagandang mata ni Jiang Shuela ay dumilat, at ang kanyang magandang mukha ay agad na natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Malamig na tinitigan ni Jiang Handong si Meng Ziguo at sinabing, "Sino siya? Wala akong matandaang inimbitahan ang gayong tao sa handaan." Malamig na ngumuso si Jiang Shuela. Tiyak na pumunta siya rito para manggulo. Tama, naglakas loob ka talagang sabihin na si Kuya Alex ay isang bumpkin ng bansa. May lumapit at mag-imbestiga sa background niya para sa akin, tingnan ko kung gaano siya kamahal. Nabalik sa katinoan si Meng Ziguo, sa sobrang takot niya ay kinilig siya at sinabing, galing ako sa Meng family. Bago pa siya matapos, malamig na pinag-usapan siya ni Jiang Handong, sino ang nagbuo ng listahan ng mga panauhin, bakit napakababang pamilya dito para dumalo sa welcome banquet ng Jiangs, alisin mo siya kaagad. Agad na pumunta ang kanilang bodyguard, nagpanik si Meng Ziguo at mabilis na sinabi, "Boss Jiang, ako ay kamag-anak ni Alex Dixon, ang kanyang tiyahin ay aking hipag." Sumimangot si Jiang Shuela at agad na ikinaway ang kanyang kamay para pigilan ang bodyguard. She is their expression and said with a smile, "So kamag-anak pala ni Mr. Dixon, Uncle Meng, bakit hindi mo sinabi kanina? Muntik na akong mapabayaan." May lumapit at sunduin si Uncle Meng para pumunta sa harapan at ayusin ang VIP, mga upuan. Napakagalang niya kaya nabigla si Meng Ziguo sa pabor at halos lumuhad para magpasalamat sa kanya. Sa sandaling ito, malamig na sinabi ni Alex Dixon, "Hindi ko siya kamag-anak. Kahapon, pinalayas ako ng pamilya Meng at ang tita palabas ng Meng Prefecture at pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanila." Si Jiang Shuela ay natigilan sandali, nawala sa isang iglap ang ngiti sa labi niya, naiinis niyang sulyap kay Meng Ziguo at sinabing, "Talagang pinalayas ka niya, hindi siya isang kilalang panauhin ng Jiang family, may darating at itaboy siya." Hindi inaasahan ni Meng Ziguo na sasabihin yun ni Alex Dixon, sa sobrang takot niya ay napabuga siya ng malamig na pawis at halos malaglag sa lupa. Sobrang pinagsisihan niya ito sa kanyang puso. Kung alam niyang kilala ni Alex Dixon ang magkapatid na Jiang family, hindi niya sana ito itinaboy, maganda sana ang pakikitungo niya sa kanya. Alam na alam ni Jiang Handong kung ano ang nangyayari, sa isang solemn na mukha, sinabi niya, "Anong klaseng bagay ang pamilya Meng, how dare they make trouble at the banquet of the Jiang family, I'm afraid they are here in purpose para ipahiya si Mr. Dixon, in the future, ang pamilyang Jiang ay hindi kailanman makikipagtulungan sa pamilya Meng sa anumang proyektong kanilang sasalihan, ang mga kasosyo ng pamilya Meng ay magiging mga kalaban ng pamilyang Jiang." Nang humina ang boses niya, nagkagulo ang mga tao. Ito ay isang malinaw na pagbabawal sa pamilya Meng. Sa Yan Capital, kung sila ay pagbabawalan ng Jiang family, ito ay walang alinlangan na kapareho ng panliligaw sa kamatayan. Sa sandaling ito, maraming tao ang mabilis na nagpahayag ng kanilang mga opinyon at nilinaw na hindi sila makikipagtulungan sa pamilya Meng. May ilang customer pa nga ng pamilya Meng na agad na nag-anunsyo ng pagtatapos ng kontrata at hindi na sila makikipag-ugnayan sa kanila sa darating na panahon. Mr. Jiang, ang puso ni Meng Ziguo ay tumibok ng husto, at ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Nanginginig ang kanyang mga paa, mabilis siyang ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon at sinabing, "Pamangkin, ikaw, sabihin mo kaagad kay Boss Jiang, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, inaanyayahan ka ng Meng family na nananatili kahit anong oras,
napagkamalan mo akong ibang tao, walang relasyon sa akin ang Meng family. Pagkatapos magsalita ni Alex Dixon, hindi niya pinansin si Meng Ziguo at pumasok sa banquet hall. Kabanata 348 sinundan siya ni Jiang Shuela at mabilis siyang naabutan, naiinis niyang sabi, "Anong pamilya Meng? Sino ang nagtanong sa kanya na pumunta dito? Nakakadiri." Alex, nanginginig pa rin si Meng Ziguo at tumatawag, agad siyang binuhat ng kanilang bodyguard at kinaladkad palabas ng pinto. Sinigawan ni Jiang Handong ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nasira nito ang mood ni Mr. Dixon, kahit maliit na bagay ay hindi mo magagawa, paano mo ito nagawa? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang namamahala sa malugod na piging na ito, siya ang boss ng kumpanya ni Jiang, at kadalasan ay mataas ang katayuan niya sa Yan Capital. Ngayon, siya ay pinag-uusapan ni Jiang Handong sa harap ng lahat, naglakas loob lamang siyang kumilos ng masunurin. Pagkaalis ni Jiang Handong, itinaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo at biglang naging mabagsik at ambisyosong tao, malamig siyang sumigaw, "Sino ang nag-imbita ng pamilya Meng?" Nakatayo si Young Master Li sa karamihan, sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig, sa kanyang puso, daan-daang beses na niyang pinagalitan si Meng Ziguo. Sa sandaling ito, wala siyang ibang nagawa kundi ang tumayo at ngumiti ng paumanhin, "Boss Wang, nakiusap si CEO Meng na dalhin ko siya dito, hindi ko akalain." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay sinampal siya ng mahina ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mahigpit siyang sumigaw, "Na-offend mo ako kay Young Master Jiang, I think your Li family." Ayaw na niyang manatili sa Yan Capital, may dumating at pinalayas siya, pinutol ng kumpanya ni Jiang ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga ang pamilya Meng at ang Li family. Ang sinumang makikipagtulungan sa dalawang pamilyang ito ay itinuring na kalaban ng mga Jiang, hinding-hindi tayo makikipagtulungan. Dumudugo ang ilong ni Young Master Li dahil sa sampal, wala siyang pakialam sa sakit, napaluhod siya at nagmamakaawa na may malungkot na mukha. Hindi niya akalain na dadalhin niya si Meng Ziguo dito, at ang Li family ay ipagbabawal ng Jiang family. Ito ay isang kalamidad na nagmula sa langit. Sinipa siya ng medyo may edad na at galit na naglakad papunta sa banquet hall. Si Young Master Li ay lubos na nataranta, sumugod siya at gustong humingi ng awa, ngunit may ilang bodyguard na sumugod at binuhat siya at si Meng Ziguo na parang tigre, tinulak sila palabas ng pinto. Malakas na bumagsak si Meng Ziguo sa lupa, tila pulubi. Hindi mas maganda si Young Master Li, nababalot siya ng dumi, at madumi at itim ang puting suit na suot niya. Tiniis niya ang sakit at bumangon, tumingala siya sa pasukan ng banquet hall na may panghihinayang at puot sa kanyang mga mata. Walang karapatan ang Li family na lumahok sa high-end na piging na ginanap ng Jiang family, ito ay dahil narinig niya na ang anak na babae ng Jiang family ay napakaganda at mahal. Kaya naman, kinailangan ni Young Master Li na magmakaawa kay Old Master sa mahabang panahon bago siya pumayag na kumatawan sa Li family sa paglilipat na ito. Ang kanyang layunin ay upang makakuha ng pabor sa Jiang family at makilala ang ilang malalaking kuha. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi lamang siya nakapagsalita kay Jiang Shuela, pinalayas pa siya ng Jiang family. Kung babalik siya ngayon, hindi binanggit ang galit ng kanyang ama, marahil kahit na si Old Man Li ay mabali ang kanyang mga binti. Nang inig si Young Master Li at tumingin kay Meng Ziguo na may malungkot na mukha. Ang lahat ng ito ay dahil dito sa Meng. Kung hindi siya dinala dito, paano magkakagulo ang Li family? Nanginginig si Meng Ziguo at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sabi niya na may malungkot na mukha, "Young Master Li, paano ka pumunta at magmakaawa sa iyong ama?" Bago pa siya makatapos, sinipa ni Young Master Li ang kanyang tiyan at umungol ng malakas, "Saktan mo siya." Pinalayas din ang kanilang bodyguard mula sa Li family. Sa una, nakatayo sila sa malayo at hindi nang ahas na sumulong, sa takot na mapuko nila ang pamilya Jiang. Gayunpaman, nang marinig nila si Young Master Li na tumawag ng away, sumugod pa rin sila. Natakot si Meng Ziguo at mabilis na sinabi, "Young Master Li, maling tao ang nataman mo, tama ba?" "Tinamaan kita." Puno ng galit ang mukha ni Young Master Li, at mabangis niyang sinabi, "Isa kang sakuna, idinawit mo si Young Master Jiang at pinalayas ako. Kailangan kong ayusin ang mga puntos na ito sa iyo." Pagkasabi nito, kinaway ni Young Master Li ang kanyang kamay.
Sumugod ang kanilang bodyguard at sinimulang suntukin at sipain si Meng Ziguo. Bumuhos na parang ulan ang mga suntok at sipa, panay ang suntok nila sa katawan ni Meng Ziguo, patuloy siyang sumisigaw at humihingi ng awa. Nakatayo si Young Master Li sa gilid ng kalsada habang nasa baywang ang mga kamay at puno ng galit ang tiyan, nagpakita ang kanyang mga mata ng isang mabangis na liwanag. Umalingaw-ngaw sa kalangitan ang nakakadugo na sigaw ni Meng Ziguo. Ang mga bodyguard ay pawang malalakas at malalawak, alam nila na itong si Meng ay may ginawang masama kaya hindi sila nagdalawang isip na umatake. Wala pang isang minuto, si Meng Ziguo ay binugbog na parang patay na aso, nakahandusay siya sa lupa na may dugong umaagos mula sa kanyang ulo, namamaga ang kanyang mukha na hindi niya makilala ang kanyang orihinal na anyo, wala man lang siyang tunog ng tahol. Sabi ni Young Master Li na may madilim na mukha, ibalik mo siya. Si Meng Ziguo, na nakahiga sa lupa, ay nanginginig. Sabi niya sa takot, Young Master Li, ano ang ginagawa mo? Sinabi ni Young Master Li sa isang madilim na tono, nagdulot ka ng napakalaking kawalan sa aming Li family, at gusto mo pa ring umalis ng ganoon kadali, pagbalik ko, tiyak na parurusahan ako ng aking pamilya, pagdating ng panahon, gagawin ko, ibigay ka sa tatay ko, gusto kong makita kung paano ako babayaran ng pamilya Meng. Namutla sa takot ang mukha ni Meng Ziguo. Alam ng lahat sa Jing City na ang Li family ay isang kontrabida na nakagawa ng lahat ng uri ng krimen, dahil lamang sa nakuha ni Old Man Li ang mabuting panig ng fourth uncle kaya nagkaroon sila ng lugar sa Jing City. Ngayong pinalayas na ng pamilyang Jiang ang pamilya Li sa kanilang tahanan at nagdulot ng napakalaking insidente, paano siya magkakaroon ng magandang wakas pagkatapos siyang madala? Buong lakas na nagmamakaawa si Meng Ziguo, Young Master Li, ang bagay ngayon. Dahil lang kay Alex Dixon na yun, sino ang nakakaalam kung anong klaseng mabulaklak na salita ang ginamit niya para suyuin si Young Master Jiang. Wala akong pakialam dyan, ang mga mata ni Young Master Li ay puno ng puot, ibabalik kita sa Li family, either you ask your daughter to serve me, or you pay me back all the property of the Meng family, otherwise, this matter will not end. Pagkatapos sabihin yun, ikinaway niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga bodyguard na atali ng mahigpit si Meng Ziguo at ipasok siya sa trunk ng kotse. Natakot si Meng Ziguo at mabilis na nagmakaawa, hayaan mo muna ako, hahayaan ko si Nooran na maging keso mo, may isa pang Haicheng Group Company na nag-invest ng 50 milyon sa aking pamilya Meng, pupunta ako at magmakaawa sa amo ng Haicheng Group Company, siguradong tutulungan niya ako. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, isang alon ng mainit na palakpakan ang biglang umalingaw-ngaw sa banquet hall, na sinundan ng malakas na boses ng host. Magbigay tayo ng isang mainit na palakpakan upang ipagdiwang ang kinatawan ng Jiang's at Haicheng Group Company, si Alex Dixon na lumagda sa kasunduan sa pakikipagtulungan. Alex Dixon, natigilan si Young Master Li, si Meng Ziguo, sa kabilang banda, ay labis na nagulat na nawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Kasing puti ng papel ang mukha niya. Sa sandaling ito, umiling ang kanyang ulo at naging itim ang kanyang paningin. Paano ito naging posible? Si Alex Dixon talaga ang kinatawan ng Haicheng Group Company. Sa madaling salita, ang 50 milyon na ipinuhunan niya sa pamilya Meng ay nanginig ang katawan ni Meng Ziguo, at sinampal niya ang sarili niyang ulo ng may panghihinayang. Wala rin daw kasing 50 million investment mula sa langit. Pagkatapos niyang sipain si Alex Dixon sa pamilya Meng, biglang na-withdraw ang investment. Akala niya may mali sa gitna, pero hindi niya inaasahan na may kinalaman ito kay Alex Dixon. Hinayla ni Meng Ziguo ang kanyang buhok sa sakit at nagpakawala ng mahabang dagandong patungo sa langit, pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Kung alam niya na ang investment na ito ay may kaugnayan kay Alex Dixon, hindi niya sana mababali ang tingin kay Alex Dixon tulad ng ginawa niya noon. Kabanata 349 kung maibabalik lamang ang oras, mas gusto ni Meng Ziguo na personal na ipadala ang kanyang anak sa higuan ni Alex Dixon, gagawin niya ang lahat para mapasaya si Alex Dixon. Bilasan mo siyang ilayo, inip na iwinagayway ni Young Master Li ang kanyang kamay. Pagkatapos magdulot ng napakalaking gulo para sa Li family, tiyak na tuturuan niya ng leksyon si Meng Ziguo pagbalik niya. Pagkatapos nito, ikukulong niya ito at hihintayin na parusahan siya ng kanyang ama. Ipinasok ng bodyguard si Meng Ziguo sa trunk ng kotse at padabog na isinara ang hood.
Tumayo si Alex Dixon sa entablado at pinirmahan na ang kasunduan sa pakikipagtulungan kay Jiang Handong. Mula ngayon, ang unang batch ng Haicheng na ginawa ng kanyang Haicheng Pharmaceutical Factory ay ipapadala sa Yan Capital na di nagtagal, at ang Jiangs ay magbubukas ng kanilang koneksyon at mga channel sa marketing para sa agresibong magbenta. Ang mga panauhin sa piging ay orihinal na walang pakialam kay Alex Dixon, na isang dayuhan, ngunit ngayon, nakikita nilang lahat ang kahalagahan ng Jiang family na nakalakip sa kanya, at lahat sila ay pinalibutan siya para humingi ng pabor sa kanya. Sa harap ng pambabulan ng mga tao, ang ekspresyon ni Alex Dixon ay walang malasakit, at ang kanyang saloobin ay hindi alipin o pagmamalabis. Ngayon, lahat ng naroroon ay isang malaking shot sa Yan Capital, at sila ang mga target na gustong paboran ng hindi mabilang na mga boss. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, ang mga malalaking shot na ito ay hindi madaling kaibiganin, kaya pinananatili niya ang isang tiyak na distansya mula sa kanila. Si Jiang Shuila ay palaging nasa tabi niya, at siya ay nasasabik na ang kanyang maliit na mukha ay namula. Nakangiti siyang kumuha ng 2 baso ng alak at iniabot ang isa. Kuya Alex, hayaan mo akong mag-toast sa iyo. Kinuha ni Alex Dixon ang baso at ngumiti. Hindi ka na babalik kay Jinling pagkatapos ng iyong internship, hindi ba? Nawala ang ngiti sa mukha ni Jiang Shuila at agad siyang nagtanong, babalik ka? Hindi, umiling si Alex Dixon at nawala ang ngiti sa mukha niya. 2 malamig na ilaw ang kumislap sa kanyang mga mata. May mga gagawin pa ako sa Yan Capital, mananatili ako sandali. Kinailangan pa niyang hintayin ang Little Tia na imbestigahan ang Jade Pendant. Tiyak na iimbestigahan niya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Magaling yan. Walang kam-alay-malay si Jiang Shuila na nakahinga ng maluwag, lumuwag ang kanyang kilay at muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Umaasa siyang maaaring manatili si Alex Dixon sa Yan Capital ng mas matagal para mas makasama niya ito. Dahil kapag bumalik siya sa Yan Capital mula sa Jinling, hindi magiging ganoon kadali para sa kanya ang umalis sa kanyang tahanan at pumunta sa Jinling. Nagdilim ang ekspresyon ni Jiang Shuila, ngunit agad niyang hinayla ang sarili. Sa anumang kaso, mananatili si Alex Dixon sa Yan Capital sa loob ng ilang panahon, marami siyang oras para samahan siya sa paligid ng Yan Capital. Si Alex Dixon ay hindi masyadong interesado sa piging, matapos pumirma ng kontrata ay umalis muna siya. Si Jiang Shuila ay mukhang nag-aatubili nang pinalabas niya si Alex Dixon sa pinto. Mahina niyang sinabi, Alex Dixon, kailangan mong manatili sa Jing City ng ilang araw, kung may kailangan ka. Dapat mong sabihin sa akin, huwag kang mahihiya. Tumawa si Alex Dixon at sinabing, ano, ayaw mo bang bumalik ako sa Jinling? Sino ba ang ayaw? Natigilan si Jiang Shuila at mabilis na iniba ang paksa. Nakikipagtulungan ng Haicheng Group Company sa Jiang family. Marami sigurong dapat pag-usapan sa kapatid ko. Ngayong lumala na ang kalagayan ng lolo ko. Lahat ng nasa pamilya ay nasa ilalim ng suporta ng kapatid ko. Inilagay ng kapatid ko ang lahat ng kanyang pag-asa sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya sinabi sa Jiang family na siya ang boss ng Haicheng Group Company, ngunit siya ang kinatawan na pumirma sa kontrata. Gayunpaman, lihim din siyang nabigla. Ang Jiang family ay isa sa 4 na malalaking pamilya, at malalim ang kanilang pinagmulan. Hindi niya inaasahan na magpapakita din sila ng mga palatandaan ng kahinaan. Ayaw magtanong ni Alex Dixon tungkol sa mga panloob na sekreto ng pamilya Jiang, kaya nagtanong siya ng casual, anong sakit ang dinaranas ni Old Master Jiang? Namula ang mga mata ni Jiang Shuila nang banggitin niya ito. Siya sa mahinang boses, si Lolo ay nagkaroon ng necrosis noon, ngunit hindi pa ito gumagaling, siya ay nahuhulog, at ang kanyang gulugod ay nabali, nagdulot ito ng kanyang gulugod sa necrosis, ngayon siya ay paralisado. At maging ang National Clinic hindi siya mapagaling. Spinal necrosis, bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Ang gulugod ng tao ay mayaman sa nerbiyos, at ito ay kabilang sa hindi nababagong tisyo ng katawan ng tao. Kapag nagkaroon ng spinal fracture at kulang ang blood necrosis, malalanta din ang nervous system sa gulugod. Ito ay maaaring ituring na isang malubhang sakit, hindi binanggit ang National Clinic. Kahit na personal na dumating ang mga medikal na doctorate sa mundo, wala silang magagawa. Lalo na ang pagmamahal sa akin ng aking lolo,
Bakit siya magdaranas ng ganitong uri ng parusa? Habang nagsasalita si Jiang Shuela, hindi napigilan ng kanyang mga luha ang pag-agos. Tumingala siya kay Alex Dixon na may luhang mga mata. Mayroon ka bang paraan para matulungan ang aking lolo na maibsan ang kanyang sakit? Nag-isip sandali si Alex Dixon at seryosong sinabi, nagkaroon ako ng isang uri ng ointment na makakatulong sa dugo sa katawan ng tao para buhayin ang stock. Ngunit hindi ako sigurado kung makakatulong ito sa bone marrow sa katawan ng tao na muling buuin, maaari kong subukan ito. Talaga, biglang lumiwanag ang mga mata ni Jiang Shuela. Hinayla niya ito at sinabing, kung gayon, maaari ka bang pumunta sa Jiang family at gamutin ang aking lolo? Dahil tinitigan ni Jiang Shuela ng may pag-asa, hindi makatanggi si Alex Dixon at sinabing, kaya ko, ngunit hindi ko matiyak ang bisa. Okay lang, I am willing to try any method. Tuwang-tuwa si Jiang Shuela kaya namula ang mukha niya. She said, and your medical skills are so magical. Kahit ako, fourth uncle, ay nabigla, magagawa mo talaga. Ang pang-apat na uncle ng Jiang family ang pinuno ng National Clinic. Napangiti ng mapait si Alex Dixon at sinabing, huwag ka munang umasa sa akin, I can only try my best. Kung magtagumpay man ako o hindi, depende sa kalooban ng langit. Ang medicinal paste na sinasabi niya ay ang repairing ointment na inihanda para makipagtulungan sa Jiang family. Sa kasalukuyan, nakabalot pa rin ito sa pabrika, gayunpaman, maaari pa rin siyang maghanda ng isa pa para kay Old Master Jiang kung sakaling may mga emerhensya. Kung tungkol sa healing effect ng gulugod, hindi pa niya ito nasubukan noon, kaya talagang hindi niya alam. Pagkalabas ng handaan, dumiretso si Alex Dixon sa villa. Ang Yan Capital ay puno ng mga isda at dragon, at ang tubig ay masyadong malalim, pangunahing nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Li Weisbing at Li Weisbing. Gayunpaman, ang mga martial guard ng Dixon family ay nakapaglipat na ng mahigit 30 tao, salit-salit silang nagbabantay sa entrance ng villa, hindi bababasa, ang mga ordinaryong bandido ay hindi makakapasok. Kinaumagahan, nagpunta si Alex Dixon para talakayin ang mga detalye ng pakikipagtulungan kay Jiang Handong. Sa lumang tirahan ng pamilya Meng, sila ay balisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Pumunta si Meng Ziguo para dumalo sa pamilya Jiang, ngunit hindi siya bumalik buong gabi. Ang kanyang asawa, si Qin Yuan, ay tumawag ng higit sa ilang beses, ngunit ang tawag ay hindi natuloy. Sa sobrang pagkabalisa ay halos gusto na niyang tumawag ng pulis. Pumunta ka kaagad sa Jiang family at magtanong-tanong, bakit hindi pa bumabalik ang papa mo? Nay, nagtanong ako sa ilang tao, pero walang nakakaalam sa kanila. Walang magawang sabi ni Meng Yu. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero parang salot ang mga amo na dating kaibigan ni Meng family nang matanggap ang tawag niya. Wala silang sinabi bago ibinaba ang tawag. Natarante si Meng Yu at hindi maisip kung ano ang nangyari. Ang pinakanatakot sa kanya ay ang marami sa mga customer na nagtatrabaho sa pamilya Meng noon ay biglang nag-terminate ng kanilang mga kontrata. Tumawag man siya ng personal para magtanong, walang sinabi ang kabilang partido. Talagang umuulan noong gabi, nag-aalala si Meng Yu tungkol sa pag-withdraw ng 50 milyong yuan, ngunit hindi niya inaasahan na magkakasunod na kanselahin ng mga kliyente ang kanilang mga kontrata. Lalo siyang nagalit at hinintay na bumalik lang siya sa kanyang ama na si Meng Ziguo para harapin ito. Sa sandaling ito, may tumunog na telepono, agad na kinuha ni Meng Yu ang kanyang telepono. Tatay, nanggaling sa telepono ang mahinang boses ni Meng Ziguo, anak, ikaw, mabilis na pumunta at hanapin si Meng Nooran. Hanapin siya at hayaan siyang masunurin na maglingkod kay Young Master Li. Natigilan si Meng Yu, Dad, nasaan ka ngayon, hindi mo ba itinaboy si Nooran? Bakit kailangan mo pa siyang hanapin? Kabanata 350. Huwag kang mag-alala. Sabihin mo lang na gawin niya ang sinasabi ko. Paputol-putol ang boses ni Meng Ziguo. Tsaka, bilangin mo ang natitirang mga ari-arian ng pamilya Meng. Bigyan mo ako hanggat kaya mo. Narinig ni Qin Yuan ang kanyang boses na hindi tama at agad na napagtanto na may hindi tama. Sumugod siya at sumigaw, pamahalaan ng bansa, ano ang nangyari sa iyo? Tatawag ako kaagad ng pulis. Huwag kang tumawag ng pulis, biglang umungal si Meng Ziguo. Gusto mo bang mamatay ako? Gusto mo bang matapos ang pamilya Meng? Nakasakit ako ng taong hindi ko kayang masaktan, kasalanan ko ang lahat, gawin mo lang ang sinasabi ko.
Nanginig si Qin Yuan sa kanyang dagandong at bumalik sa kanyang katinoan. Hindi karaniwan para sa pamilya Meng na gumawa ng isang bagay na malilim, kung tatawag sila ng pulis, ay duwit din nila ang pamilya Meng. Papa, nasaan ka na? Gusto pang magtanong ni Meng Yu, ngunit ibinaba na ang kabilang dulo ng telepono, mabilis siyang tumawag ulit, pero pinatay ng kabilang side ang telepono. Si Qin Yuan ay nababalisa. Bilisan mo at alamin mo kung anong nangyari sa tatay mo. Kumunat ang noo ni Meng Yu. Sa ngayon, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit tila ang kanyang ama ay pumunta upang dumalo sa piging ng pamilya Jiang at nasaktan ang kanilang malaking pagbaril. Ayaw niyang kunin lahat ng ari-arian ng pamilya Meng, ang tanging gusto niya ay ang kanyang kapatid na babae. Mom, I think we should do as Dad said. Ibalik si Nooran sa Meng family and let her serve young Master Li. Tulala rin si Qin Yuan at tuma-NGO lang siya. Agad na lumabas si Meng Yu upang hanapin ang kanyang kapatid na si Meng Nooran at balak na pilitin itong bumalik sa Meng residence. Kung ikukumpara sa pera, mas sulit na ibigay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Noong araw na yon, dinala ni Alex Dixon ang dalawa at iniwan ang pamilya Meng. Sa anumang kaso, wala siyang pera. Tiyak na nanatili siya sa pinakamaraming hotel. Dinala ni Meng Yu ang kanyang mga tauhan at tumingin sa mga kalapit na hotel, ngunit wala silang makitang bakas ng mga ito, labis silang nabalisa. Damn, saan sila nagtago? Don't tell me wala silang pera para magstay sa hotel at matulog sa bridgehead. Si Alex Dixon ay isang mahirap na tao, nang lumabas sina Li Weisbing at Meng Nooran, nakasuot lang sila ng damit. Nakatitiyak si Meng Ziguo na ang mga taong ito ay hindi magkakaroon ng pera para makakain sa loob ng walang 3 araw, siguradong luluhod sila sa harap ng pintuan ng bahay ni Meng at magmamakaawa. Pababa na sana si Meng Yu sa tulay para hanapin sila, bigla niyang nakita ang dalawang pamilyar na lumabas ng sasakyan. Napapikit siya sa gulat, sure enough, hindi siya nagkamali nang nakita, si Meng Nooran at Li Weisbing talaga. Bukod dito, talagang bumaba sila mula sa isang bagong-bagong Porsche 911. Agad na sumugod si Meng Yu at sumigaw, tumigil ka. Walang kam-alay-malay na ibinaling ni Meng Nooran ang kanyang ulo at agad na namutla ang kanyang mukha, kinakabahan siyang umatras. Saan ka nagtago? Matagal na kitang hinahanap. Pinangunahan ni Meng Yu ang mga bodyguard ng pamilya Meng at sumugod, bumaba ang tingin niya sa dalawang babae. Ang dalawang babae ay nakasuot pa rin ng damit mula noong gabing yun, hawak-hawak nila ang mga bulsa ng gamot sa kanilang mga kamay, parang kakabili lang nila ng gamot. Ngumisi si Meng Yu, mukhang hindi rin kayo maganda, kayo pa nga mismo bumili ng gamot. Hindi napigilan ni Meng Nooran na huminga ng malamig, wala itong kinalaman sa iyo. TSK, seeing how you guys are living like pulubi, do you regret leaving Meng family? Tumikim si Meng Yu at sinabi sa isang mahinang boses, gayunpaman, mayroon kang bloodline ng pamilya Meng kung tutusin, hindi imposibleng bumalik ka sa pamilya Meng, kailangan mo lang ay pangako sa akin ang 3 bagay. Malamig na harumph ni Liu Lengleng at hihilahin na sana si Meng Nooran. Gayunpaman, nakita ni Meng Nooran na nakakatawa ito at nagtanong, ano ito? Si Meng Yu ay nakaramdam ng panghahamak sa kanyang puso, ang dalawang B*TCH na ito ay sumunod kay Alex Dixon ng walang pag-aalinlangan, ngayong isang araw na silang nagdusa, pinagsisihan pa rin nila ito. Sinadya niyang mayabang na sinabi, una, makikinig ka kay Dad pagbalik mo, maging masunurin ka at maglingkod sa Li family, pangalawa, hindi miyembro ng pamilya ko si Li Weisbing, bawal siyang bumalik sa pamilya Meng, lumayo ka sa iyong makakaya. Ang kanyang mga salita ay nagpalamig sa mga mata ni Meng Nooran. Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging bulag niya sa nakaraan, hindi niya namalayan ang pamilya Meng ay hindi niya pamilya at ang pamilya Meng ay nakikilala lamang ang kanyang kasangkapan. Sarcastic siyang tumawa, Meng Yu, ano ang pangatlong kondisyon? Mabangis na sabi ni Meng Yu, ang pangatlong kondisyon ay gumuhit ka ng malinaw na linya sa pagitan mo ni Alex Dixon, gusto ko rin siyang lumuhad at humingi ng tawad sa aming mga magulang. Sa pagtingin kay Meng Yu na napakayabang, biglang naawa si Meng Nooran, naisip nga ba niya na hindi naging maganda ang buhay nila ni Li Weisbing matapos sundan si Alex Dixon palabas ng Meng family. Kawawa naman, ang pamilya Meng ay bumagsak, at hindi na ito ang engranding okasyon ng nakaraan.
Umiling siya at sinabing, Meng Yu, pwede ka nang umalis, hindi na kami babalik. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Meng Yu, at sumigaw siya, You have to think it through. Today is my chance to give you. Kapag tumanggi ka, wala nang susunod, mas gugustuhin mo bang matulog sa kuweba ng tulay at maging pulubi, o bumalik sa pamilya Meng para kumain at uminom? Maaari kang pumili pagkatapos mong pag-isipang mabuti. Meng Yu, ang yabang mo pa rin tulad ng dati, sa tingin mo ba ay wala na tayong lugar dito sa mundo? Ayaw nang pakialaman pa siya ni Meng Nooran, ay nalalayan niya si Li Weisbing at tumalikod para umalis. Tita, let's go. Hindi inakala ni Meng Yu na tatanggihan ni Meng Nooran, lalo na itong mahinang kapatid na babae. Talagang ginamit niya ang ganitong uri ng tono para makipag-usap sa kanya at agad na nagalit dahil sa kahihiyan. Humakbang siya pasulong para hilahin siya at sampalan. Mabilis na humakbang si Li Weisbing para pigilan siya. Kung may sasabihin ka, pwede tayong mag-usap. Walang iniisip, sinampal ni Meng Yu ang mukha ni Li Weisbing, gumamit pa siya ng maraming lakas. Namamaga ang kalahati ng mukha ni Li Weisbing. Galit na sumigaw si Meng Nooran, Meng Yu, anong ginagawa mo? Tita mo siya. Ano tita, hindi ba't isa lang siyang matandang babae na nabuhay nang wala sa pamilya Meng? Si Meng Yu ay hindi nagpakita ng pagsisisi o paggalang sa kanyang mga nakatatanda. Sabi niya ng masama, siya ang nag-udyok sa iyo na maging masuwayin ngayon. Wala kang pag-asa, galit na sabi ni Meng Nooran. Bumalik ka sa akin, ipinakita ni Meng Yu ang kanyang kabangisan at pumunta sa harap upang hilahin si Meng Nooran. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan, inangat talaga siya mula sa likod. Bago pa mabawi ni Meng Yu ang kanyang sentido, isang kamao ang lumipad papunta sa kanya, sabay hampas nito sa mukha niya. Nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang ilong, at pagkatapos ay umagos ang mainit na dugo. Ang nakabangga sa kanya ay isang lalaking naka-black suit, may dalawa pang lalaki na nakatayo sa tabi niya, pareho silang matangkad at matipuno, at matalas ang kanilang mga mata, isang tingin at masasabi mong martial artist sila. Tinakpan ni Meng Yu ang kanyang ilong sa sakit at malakas na sumigaw, sino kayo? Hindi siya pinansin ng lalaking nakaitim at sinipa si Meng Yu sa gilid ng kalsada, pagkatapos ay tumabi siya sa kanya at magalang na sinabi kay Li Weisbing, Mrs. Li Weis, Miss Meng, are you guys okay? Ayos lang ako, umiling si Meng Nooran at malamig na sinabi, bumalik ka. Umupo si Meng Yu sa lupa at natulala, Madam. Miss, paano karapat-dapat ang dalawang asong ito ng ganoong titulo? Paano sila nagkaroon ng mga bodyguard? Walang magawa siyang tumingin nang bumaba sina Meng Nooran at Li Weisbing sa Porsche 911 sa ilalim ng escort ng mga bodyguard na nakaitim, lalo siyang nabigla. Kaninong luxury car ito? Bago pa niya mabawi ang kanyang katinoan, pinalibutan siya ng ilang pang nakaitim na bodyguard at binigyan siya ng ilang matitinding sipa. Bulag ka ba? How dare you attack Mrs. Li Weis? Si Meng Yu ay binugbog hanggang sa tuluyan na itong sumigaw. Si Li Weisbing ay malambot ang puso at ayaw makakita ng dugo, kaya lumingon siya at sinabing, kalimutan mo na ito, sa palagay ko ay hindi na siya mangangahas na gawin ito muli sa susunod. Sakalang tumigil ang mga bodyguard at nagbanta, pag nagpakita ulit siya sa susunod, babaliin ko ang mga paa mo. Tinakpan ni Meng Yu ang kanyang ilong sa kahihiyan at bumagsak sa lupa. Pinagmasdan niya ang Porsche na papalayo at nakita niya ang isang Mercedes-Benz na kotse na may mga bodyguard sa likod nito. Laking gulat niya. Ngunit higit pa rito ay selos at puot. Akala niya sa tulay na tulog ang dalawang babaeng ito. Hindi niya akalain na hindi lang sa isang mamahaling sasakyan sila nakaupo, may mga bodyguard pa sila. Ano nga ba ang kanilang nakita? Hindi ito gustong tanggapin ni Meng Yu. Agad niyang binuksan ang isang shared electric scooter sa gilid ng kalsada at hinabol sila. Maya-maya, sinundan niya ang Porsche sa isang mansyon, nang makita sina Li Weisbing at Meng Nooran na papasok sa pinto, yumuko pa sa kanya ang dalawang hanay ng mga bodyguard sa tabi ng pinto at binati siya. Abangan ang susunod na kabanata.